Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Isa sa mga senador ni Digong Duterte ang nahaharap ngayon sa pagka-disbar or pagkawala ng titulo bilang isang abogado. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po ayon po sa balita kung hindi raw tumugon itong si Lambino sa patawag ng Korte Suprema at magpaliwanag dito sa pinapakalat niyang fake news na mayroon na raw tiare o itong si Digong, ay posible raw po itong madisbar ng kanyang pagiging abogado. Grabe, malaking kahihiyan ito sa partido ni Digong dahil sa pagsisinungaling Didisbar itong si Lambino at ang malala pa nito kapartido pa ito ng mga Duterte. Siguradong malaking kahihiyan sila sa kanyang grupo. Dahil kung matuloy ito, mahihirapan itong si Lambino na linisin ang kanyang pangalan sa taong bayan dahil mga kabunyog, iboboto mo ba ang isang taong sinungaling? Di ba hindi, kaya posibleng maging Duterte 9 na lang sila sa kanilang grupo. Anyway, panoorin po natin ang balita. Puntahan po muna natin itong latest mula kay Steve Ras. Attorney Raul Lambino, posibleng maharap sa disbarment case kung hindi sasagot sa show cause order ng Supreme Court. Ito ay kasunod ng issue ng Peking TRO kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Kinumpirma ng Korte Suprema na wala pa silang natatanggap na sagot mula kay Attorney Raul Lambino matapos itong issue ng show cause order. Kasunod nga ito ng Facebook Live broadcast noong March 11 kung saan maling ibinahayag ni Lambino na naglabas na ang Korte Suprema ng temporary restraining order kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ambush interview sa Baguio City, sinabi ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Suting na naisumite na nila ang notice of resolution kay Lambino at biniberipera kung nalanggap niya ito. Pero kung hindi sasagot si Lambino sa show cause order, ayon kay Ting, posible itong patawan ng multa, masuspinde o kumantong sa disbarment. Una nang binigyan ng 10 araw si Lambino para depensa kanyang sarili dahil sa umunay pagpapakalat ng maling impormasyon. Yan mga kabunyog, narinig po natin ang nasabing balita na posibleng madisbar itong si Lambino kung hindi ito makasagot sa tugon ng Korte Suprema. Anyway, ano po ba ang pinagmulan nitong issue kay Lambino mga kabunyog? Ito po kasi ang ginawa nitong taong ito. Nagsinungaling lang naman po itong si Lambino na mayroon na raw temporary restraining order si Digong galing Korte Suprema na hindi dapat ipadala si Digong sa The Hague noong araw na inaaresto siya ni Torre. Pero agad naman nilinaw ito ng Korte na wala naman silang inilabas na tiare o para kay Digong. Kaya humingi ngayon ng paliwanag itong Korte Suprema dito kay Lambino. Nasabihin kung saan niya nakuha itong impormasyon nito sa kabila ng hindi naman sila nagpalabas ng ganitong kautusan. Anyway, ito mga kabunyog, balikan po natin itong mga sinabi ni Lambino at ng Korte Suprema. Ito, magandang balita yung ating natanggap ngayon. Granted yung TRO ng Supreme Court na hindi kailangan ilabas si PRRD pero pinipilit na nilang isakay sa aeroplano ngayong oras na ito. Pagkatatanggap lang namin yung advisory sa Supreme Court. Kasama kami ng mga abogado rito, kami ni na Atty. Torion. At dumating yung tawag sa atin na granted. Ito, magkakasama kami ngayon. Yan, ni na Atty. Torion. Papunta kami sa Supreme Court para kunin namin yung decision. Granted yung TRO. So, hindi nila mailalabas si PRRD. Pero pinilitan nilang isakay. Talagang kailangan matawagan natin. Matawagan natin yung tower para hindi pa makalipad yung aeroplano. So, yan mga kabaka, mga minamahal na kababayan Pilipino. Ay talagang ito ay alam na ng mga kapulisan na lumabas na yung TRO. Anong gate yung at meron ng desisyon ng Supreme Court na may temporary restraining order. So, pakisabi na lang sa lahat ng mga vloggers ngayon, kayong mga kababayan na nakamonitor ngayon sa live na nangyari dito. Ngayon lang, nakareceive kami ng tawag sa Supreme Court at kasama ko si Atty. Torion na siya ang nagsampa ng kaso sa Supreme Court. Ayan, magkasunod kami. Kasunod kami rito. Kami ni na Ipe. Dito kami ni na dito kami sa lobby ng At papunta kami na sa Supreme para kunin yung written order. So hindi tayo papayag na yurakan nila yung karapatang pantao ni PRRD at ng sino mang Pilipino dito.
Kaya mananaig ang hustisya dito sa Pilipinas. Hindi tayo pasasakop sa mga dayuhan na yun ang gustong mangyari itong mga nakaupo ngayon sa pamahalaan, na babaliwalay nila ang ating saligang batas, ang soberenya ng Pilipinas na kailangan nating ipagpatuloy na ipaglaban. Hindi po tayo basta-basta susuko sa kanila. Mananaig pa rin ang kabutihan at justisya. Kaya mga kababayan, ulitin ko, impormasyon na nakalap namin, granted yung TRO, yung petition natin sa Supreme Court para hindi po nila madala at mailipad si Tatay Digong. Pero balita natin, yung impormasyon natin ay binuhat siya, pinilit na isinakay sa bus at ililipad na nila sa pribadong eroplano. Kaya yan, ayun, ginagawa namin ang paraan na makontak ang tower para hindi mailipad yung eroplano na papaalis, kasi pag nailipad nila si PRRD at nakalabas yan sa airspace at saka utos ng kwan, wala na talagang ano na ito, tahasang paglabag na ng saligang batas itong ginagawa nila sa atin. At gusto nila talagang abusuhin ang karapatan ng mga bawat mangmayang Pilipino na tahasang paglabas sa saligang batas natin. So ayan mga kabaka, kaya tayo ay natutuwa pero naghabol tayo sa oras. Kailangan nating makapunta kagad sa Supreme Court. Pero ipaalam nyo na po dyan sa media. Very reliable information itong nakuha natin. Granted yung TRO ng Supreme Court at kasama natin si Atty. Delzra ngayon. Good afternoon. The Supreme Court en banc during its session on April 2, 2025 ordered Attorney Raul Lambino to show cause within a non-extendable period of 10 days from receipt of notice why he should not face administrative sanctions for spreading false information. In a Facebook Live broadcast on March 11, 2025, Attorney Lambino falsely claimed that the Supreme Court had issued a TRO against the arrest of former President Rodrigo Roa Duterte. This misinformation caused public confusion and misled the people about the Supreme Court's actions. Yan mga kabunyog, narinig po natin itong nakaraan pang balita. Ang tanong mga kabunyog, sisipot ba itong si Lambino sa patawag ng Korte Suprema? Or babaliwalain lang niya ito? Dahil siguradong mahihirapan siyang magkaroon ng alibay or dahilan kung saan niya ito nakuhang impormasyon sa pagpapakalat ng fake news hinggil sa TRO ni Digong, dahil kung hindi niya ito masasagot mga kabunyog, matutuluyan siyang madidisbar at magiging kahihiyan ito sa kampo ni na Duterte. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.